lang, and then mag-participate sa mga pasasagutan. Wala mo nang masyadong tanong, focus sa pakikinig para mas maintindihan ang lesson kasi ang music ay hindi madaling topic, mahirap po yun. Kaya kailangan dapat yung makinig. Okay. Ito ngayon ay 1 to 5 na question. Pwede kayong sumagot ng tama o mali. Ito po kasi ay ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pwede kayong magsulat sa notebook. Di ba nag-chat po ako na maganda ng notebook at ballpen? Okay, pwede na po. Ready na po? Okay, so isang beses ko lang babasahin yung tanong. Kaya makinig po talaga. Okay, wait po. Bigyan ko po kayo ng ilang minuto. Okay na pa? Okay, so number 1. Okay, ang pariralang di magkatulad ay binubuo ng magkaibang melodic phrase at rhythmic phrase. Kung hindi pa maintindihan, wala lang muna kasi ito naman ay ating pag-uusapan sa ngayon. Ano yung tanong? Ano yung tanong? Ang pariralang di magkatulad ay binubuo ng magkaibigang melodic phrase. Magkaiba, hindi po siya magkaibigan. Number 2, ang hindi pagkakaayos ng melodic phrase at rhythmic phrase ay nakakatulong sa komposisyon. Ang hindi pagkakaayos ng mga melodic phrase at rhythmic phrase ay nakakatulong sa komposisyon. Tama. Okay, hindi sagot muna, isulat niyo muna. Number 3, sa musika, ang ibig sabihin ng simbolong P ay mahinang tunog. Wala po akong papel, teacher. Sige, tandaan mo yung sagot mo. Sa musika, ang ibig sabihin ng simbolong P ay mahinang tunog. Okay, number 4. Ang magkahawig na rhythmic phrase ay inuulit ang ritmo. Okay, number 5. Ang sagisag na F ay hango sa salitang forte sa Italia. Okay. Tapos na ba? Tapos na po. Ayun. I-check na yung sagot nyo kung tama. Ito, pwede nyo gawin sa extra, kasi bilugan tsaka square yung magkahiwig na rhythmic pattern tsaka bilugan ang naiiba. So, pwede nyo, hindi nyo na natin ito magawa dito. So, bibigay ko na lang yung sagot dyan. Okay, ayan po yung sagot sa number 1, tama. Number 2, mali. Number 3, tama. Number 4, tama. Number 5, tama. Yan. Tsaka may isa-isa. Okay na po? Ayun ba? May 5/5. Okay na po? Wow. So, wow. Galing nyo mga hula, charot. Okay, yon may 1. May score is 4. Okay, malalaman natin mamaya yung mga pag-aaralan natin. Very good. So, hindi na ako mahirapang mag-discuss kasi mostly naman pasado. Okay, next natin ay balikan. Okay, yung isasagot nyo dyan ay intro, coda, antecedent, yung topic natin nakaraan. Okay.
Hindi, wag natin magsulat dito. Ang letter A dyan, ito ay simbolong makikita na ibig sabihin ay uulitin. Pakinig na lang kayo. Okay, next. Ito ay section na magbubukas o nauna sa tema bago ang lyrics. Letter C, musical phrase na papataas ang himig. Letter D, musical phrase na may pababang himig. At ang letter A, ang bahagi ng isang awit na nagsisilbing pangwakas na bahagi. So, ito po ay mga lesson natin nakaraan. Yon. So, ayan po yung mga sagot. Kapag inuulit, double bar line po yon kung natandaan nyo. Yung section na magbubukas or nauuna, yung instrumental bago yung lyrics, tawag doon ay intro. Musical phrase naman yung may papataas na himig. Yung nagsasagutan, ito antecedent tsaka consequent. 'Di ba pag antecedent, papataas kasi nga nagtatanong. Yung musical phrase naman na pababa yung ay consequent kasi nagsasagot siya. And then yung bahagi ng isang awit na pangwakas ay tinatawag nating coda kasi patapos na siya. Yun. Ito po yung mga topic natin nakaraan. So, hindi na tayo magpo-focus dyan. Review na lang po ito. Okay? May tanong pa po ba bago tayo mag-proceed? Wala po. Okay. So, next natin is, ito, parirala. So, alamin natin ang ibig sabihin ng parirala sa musika. So, ang parirala or phrase ng isang awit ay binubuo ng melody at rhythm. Melody meaning tono, tsaka rhythm meaning parehas lang yan sila. Melody, yung flow ng tono at ang rhythm, kung anong klaseng palakpak yung gagawin ninyo or mabilis ba or mabagal, yan yung rhythm. So, kung nakikita niyo itong pointer ko na bilog, isang ganito ay isang parirala. Ulitin ko po. Mula sa paro-parong bukid na lilipad-lipad, isang parirala po yan. Yung sa gitna ng daan, papagapagaspas, isang parirala din yan or phrase. Isang bara ang tapi, isang dangkalang manggas, isang phrase din yon. At ang sayang dekola, isang piyesang sayad. Isang phrase din yon. So kung lahat-lahat, so matotal, 4 po ang parirala or musical phrase netong parong-parong bukid. Gets nyo? Pa-thumbs up na lang po kung nagigets. Yun, ulitin ko po 4 ang parirala or musical phrase ng paru-parong bukid. O, di ko nakakantahin kasi focus lang tayo dito muna sa ibig sabihin ng parirala or music or phrase. Gets nyo na ha? Isa to, isa, 4 lahat ang parirala dyan. Okay, next po natin. So, dahil alam na natin kung ano ibig sabihin ng parirala, proceed na tayo sa tinatawag nating pariralang, wait lang. Bakit naiba na siya yung arrangement? Ayan, so pariralang magkahawig. So, ang pariralang magkahawig ay binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang melodic phrase ay inuulit sa mas mababa o mas mataas ang tono habang ang rhythmic phrase ay magkapareho. Tingnan ninyo, kung kakantahin ko to, para malaman ninyo yung melodic phrase. Ang sabi dito sa pariralang magkahawig, paano ba to? Ang melodic phrase ay inuulit pero magkakaiba yung tono. Yung isa, pataas, yung isa, mababa. For example, ito, melodic phrase muna, paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas. So, parehas lang yung tono, pero mas mataas yung sa una, yung tune niya, and then mas mababa tong pangalawa. Gets nyo? Pero parehas lang sila. Yun po. Okay, paano naman natin nasabi na ang rhythmic phrase ay magkapareho? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Parehas? Parehas. Parehas? Parehas. Nakikita nyo yung pointer? Opo. Ito yung isang parirala. Isang parirala din to.
Parehas sila dito. Parehas. 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 Pati yung nota, parehas. Gets nyo? Kaso, kung sa melodic phrase naman siya titingnan, magkaiba lang yung tono nila. Bakit magkaiba? Kasi nga, yung kinalalagyan, basta kung napag-aralan natin, yung kinalalagyan, nasa ibang linya o limguhit. Basta ganun. Nagigets niyo ako? Hello po. Di ba napag-aralan natin nakaraan yung melodic phrase tsaka rhythmic phrase? Yung melodic phrase, yun yung same sila ng nota, same sila ng basta yung notang ginagamit sa isang linya, pero magkaiba sila ng tono. Yung isa, limbawa, yung itong half note ay nasa pangatlong guhit, yung ano naman, yung half note din, pero nasa mababa siya, nasa unang guhit, mga ganun. Pero ang rhythmic phrase, regardless sa tono, parehas lang yung note na ginagamit. Kaya yan ay pareralang magkahawig kasi parehas. Yung melodic phrase nila, magkaparehas lang na inuulit. And then yung rhythmic phrase nila ay parehas lang din yung notang ginagamit. So yan ang pareralang magkahawig. May comment. Opo, yan. Okay. Malalaman natin mamaya yung pinagkaiba ng pareralang magkahawig tsaka hindi magkatulad. Next natin, ayan, yung pareralang di magkatulad. Ang ibig sabihin talaga ay magkaiba yung melodic phrase at rhythmic phrase. Magkaiba yung tono, magkaiba yung nota. Tingnan natin paano natin nasabi na magkaiba ang tono. Okay, magkaiba ang melodic phrase. Kakantahin ko to Sang barang ang tapis, sandang kalang manggas ang saya di kola, sang pyesa ang sayad. O diba, maiba? Naiba yung tono. Iba yung tono ng dito, iba yung tono ng dito. Ulitin ko po melodic phrase magkaiba. Sang barang ang tapis, sandang kalang manggas ang saya di kola, sang pyesa ang sayad. Ibig sabihin, iba yung tono dito sa taas, ibang tono dito sa baba. Kaya ang melodic phrase nila ay magkaiba. Gets nyo? And then, tingnan naman natin sa rhythmic phrase. Tingnan nyo, isa-isahin natin yung notang ginamit. Dito sa taas, iba. Dito sa baba, iba. 8th note ito, quarter note ito na may dot. Next, dito sa sunod, dalawang 8th note. Pero dito sa baba, isa dito, tapos may dalawa. So, magkaiba na. Next naman, half note dito sa taas, quarter note dito sa baba. Diba? So, in short, magkaibang magkaiba. Kaya ang tawag dyan ay pareralang di magkatulad. Magkaiba ng tono, magkaiba pa yung notes na ginamit. Gets nyo? Kaya iyan ang ibig sabihin ng pareralang di magkatulad. Ulitin ko po yung parerala. Kapag pareralang magkahawig, magkaparehas ang tono, magkaparehas din yung notang ginagamit ng unang parerala at saka pangalawang parerala. Gets? And then, kapag pareralang di magkatulad, magkaiba yung tono ng unang parerala, magkaiba ba yung rhythmic phrase or yung nota ng mga nilalagay, and then, iba din dito sa baba. So, yan lang po ang difference nila. Gets po? Okay, bago tayo mag-proceed, may tanong? Okay, wala naman po siguro. Ang tahimik. Okay, next na po tayo. So, yan po yun. Kung gusto nyo mas malinawan, yan po yung YouTube video. Pwede nyo po siyang i-click dyan. Next, proceed na tayo sa next topic. So, ito pwede nyo po siyang gawin. O kung titingnan nyo ako, kasi ang sabi dito, ipalakpak ang magkakahawig na rhythmic phrases at itapik sa balikat ang di magkahawig. So, tingnan natin. Ito ang yung gagawin ko. Ito. Tingnan nyo yung, ipapalakpak ko kasi magkahawig. Ang next na sukat, tapos next na sukat ulit. Yan. Na-observe nyo?
Yan. Yung magkapareho, yun yung ipapalakpak nyo. Yung iba, yun yung itapik yung balikat. Kung nakikita nyo ako sa camera, so ito, kung nakikita nyo yung pointer, gagawin ko yan. Next, yung pangalawang sukat. Ay, nakikita nyo. Pahinga, wala kasing tunog yun. Tapos next naman, so dito naman sa 4-4, unang sukat. Okay, next na pangalawang sukat. And pinaka-last. Yun. So, yung dalawang una, magkaparehas. Ito, magkaiba. Ganyan lang. Rhythmic phrase lang naman pinakita. Hindi siya melodic phrase. Okay. So, pinasa-last nating topic ay ang piano at ang forte. Ang piano, hindi yung pianong ginaganyan na. Hindi po. Yung pinipindot-pindot, hindi po yun. So, alamin muna natin kung ano yung dynamics. I-introduce ko lang to pero hindi naman natin topic talaga. Piano tsaka forte talaga yung topic. So, ang ibig sabihin ng dynamics ay elemento ng musika kung saan tumutukoy sa paglakas at paghina ng isang awitin. So, focus tayo sa paglakas at paghina. Pag sinabi nating piano, ito po yung mahinang pag-awit. Mahina po siya. Kaya po siya piano. Guess niya po. Pag sinabi nating forte, malakas. Pag piano, mahina. Pag forte, malakas. Gets niyo po? Opo. Yan. So, dito sa YouTube video na to, pwede nating gawin yun. Okay, parang gagawin ko siya muna dito sa Paro-Parong Bukid para malaman nyo kung ano yung dapat ilalakas, depende sa kanta nyo at kung ano yung hihina. For example, ito, Paro-Parong Bukid. Sa unang parirala, piano ako. Sa pangalawang parirala, forte ako. For example, Paro-Parong Bukid, nalilipad-lipad, sa gitna ng daan, papagaspas. So, yun. Basta, piano, mahina, forte, malakas. Gets po? Ay, nasaan na? So, yan. Kung hindi nyo pa masyado mag-gets yung explanation ko, pwede po kayong mag-check sa YouTube video. I-click nyo lang yan, magpe-play yan. Next. Yan na. Yung mga sasagutan na natin sa Google Classroom. Okay, i-explain ko sa inyo muna kung paano pala kayo magsagutan sa Google Classroom. Okay, kung wala, okay. Before ako mag-proceed ng sasagutan sa Google Classroom, may tanong pa po ba or may hindi naintindihan sa topic natin? Wala po. Sure kayo Wala talaga kayo tanong, sure? Teacher, yung Po. Po. yung rhythmic po ba yung rhythmic po ba yung nota? Yung melodic. Tas Tono. yung melodic may lyrics. Yung Ha? melodic. Tas yung melodic po may lyrics. Tono. Yung tune. Okay po. Yun. So, meron pa. Wala po. Okay, so yung evaluation nyo, kung wala na pong tanong, i-introduce ko na po or ano ko na po yung gagawin ninyo sa tayahin kasi medyo mahirap-hirap to. Stop ko muna tong Canva. Kung hindi pa tapos pa din yung meeting namin. So, kung makakabalik ako after nito. Okay. Ay, ang mukha ko. Saglit. I-open ko lang Expose yung mukha ko Basta na kayo sa mukha ko. Okay, so Google Classroom. Yan po yung mga sasagutan. Wait lang. Yan.
Nakikita po ninyo. Hindi na po, yung pangyamanin lang po yung i-click dito. Pero yung tayahin, kailangan nyo talagang gawin. May ano, hindi natin, mamaya i-update kayo ni Ma'am Rose kung may meet kayo sa Filipino. Pero alam ko meron kasi nga may klase na talaga kailangan. So, hindi lang natin alam kung kailan yung time ng start ng klase ninyo sa Filipino. Okay po? Ma-adjust din kasi hindi pa kami tapos. Okay. So, kung nakikita ninyo Google Classroom, itong pagyamanin ay click nyo lang yan. Ito. Click nyo lang yan. Pero, itong tayahin ay hindi nyo lang siya basta-basta i-click. May instruction po dyan. Makinig po ng maigi. Ayaw. Okay. May kanta dyan na Ugoy ng Duyan. Kung naalala nyo, kinanta ko siya nung una nating klase. And then, dito sa ano na to, dito makikita nyo yung nota. Nota ng Ugoy ng Duyan. Yung musical sheet yung may nota mismo. And then, dito, kung hindi nyo pa rin matandaan yung tono ng Ugoy ng Duyan, i-click nyo lang yung YouTube video na yan, makikita nyo yung tono, mapapakinggan nyo. Okay, paano ang gagawin? May mga tanong po dito, kukunan nyo yung video ng sarili nyo. Yung sagot nyo dyan ay through video. In short, kakanta kayo. Kasi music. Okay lang yan na wala kayo sa tono, basta yung tanong dyan, ikanta nyo. Okay, paano? I-click ko to ha. So, hindi siya makakita. Ano yung ikakanta ninyo? Siyempre, may tanong dyan na basihan ng kakantahin ninyo. Off muna. Wait lang. I-click ko kayo dun sa sasagutan nyo mismo sa music. Classwork. Wala, saan na yun? Ay, ito. Kita mo kako. Yan. So, nilagay ko rin dyan yung mga notes. Diba, kita nyo? Unang parirala, pangalawang parirala, pangatlong parirala, pang-apat na parirala. O, para malaman ninyo yung tono dyan, i-click nyo yung kanina pinakita ko yung link ng YouTube. So, ano yung kakantahin ninyo? Ano i-video nyo? Number 1, ito yung pagbabasa ng ano nyo sagot. Awitin ang magkahawig na melodic phrase ng malakas. So, bibidyohan nyo yung sarili nyo dyan. Bawa, alin dyan yung mga parirala na malakas. Sa lalakasan nyo siya, meaning forte. Pangalawa, awitin ang di magkatulad na melodic phrase. Ibig sabihin ng melodic phrase, tono ha. Pag magkahawig, ibig sabihin, yung una at saka pangalawa ay parehas lang ng tono. So, awitin nyo yun. Pangalawa, awitin nyo naman yung hindi magkatulad na melodic phrase ng mahina. So, ibibidyo nyo din yung sarili nyo na kinakanta nyo yun ng mahina. Oh. Iba, parang Pwede kayong iba-iba yung video, pwedeng isang video lang, pero sinasagot nyo tong 4 na tanong na to. Halimbawa, number 1, pwede nyo sabihin sa video. Okay. Sa pagsagot, ito po yung number 1, awitin ang magkahawig na melodic phrase ng malakas. So, kakanta nyo, sa maba, inaawit nyo na siya. And then number 2, awitin ang di magkatulad ng phrase ng mahina. Naka-video kayo yung pwede yun. Okay, number 3. Sagot nyo, ipalakpak. So, pabalakpak din kayo dyan. Rhythmic phrase. Ha? At pang number 4, itapik nyo yung balikat nyo nang di magkatulad. Sa bibidyohan nyo. Ulitin ko po yung melodic phrase, tono. Yung rhythmic phrase, nota yung titingnan nyo. And, syempre, dito sa baba nito, hindi kayo sasagot. Ako ang sasagot nito. Based dun sa video na sinend ninyo, ako magbibigay ng score kung nagawa nyo siya ng maayos or nagawa nyo ng tama or hindi. Ako magsasagot dito. Gets po? Halimbawa, natutukoy at naawit na malakas ang magkahawig ng melodic phrase. Kung natukoy naman niya, so 3 points ang ilalagay kong score. Kung kung hindi mo masyadong naawit or isang parirala yung naawit mo, lagay ko 2. Pag wala kang naawit, 1. Kung wala talaga, 0. Paano yung tapik sa balikat? Ito, kung nakikita nyo ako, tapik. Yan. Shoulder. Yun.
Basta ito yung dapat gawin ninyo. Pagbabasehan nyo ng i-video nyo, sarili nyo. So, huwag kayong mahiya kung wala kayo sa tono. Importante nakasagot. Ako lang naman makarinig niyan, no worries. Tsaka tsaka hindi yan makakita ng iba. Kaya ayos lang po yan. Okay pa? Okay, nilagay ko yan 2 weeks. So, lahat ng pinasagutan ko dyan sa music, 2 weeks ang deadline yan. Kailangan gawin nyo na pag may time kayo. Pag malate kasi, syempre, mababa na yung grade nyo dyan. Huwag kayong magpa-late kasi madaming mababa ang grade. Matalino kayo, pero late naman kayo nag-submit. Sayang. Okay, may tanong pa po bago mag-out? Wala na po. Wala na po.